Good morning! Yan. Wake up na. Ay. Wow. Good morning, Mrs. Braganza. Good morning, Mr. Braganza. Ready na yung breakfast mo? Wow, talaga? Yeah. Sige nga. Dami niya na. Breakfast in bed. Ikaw nagluto niyan? Yeah. Here. Wow. Balik na. Here, para. Yeah. Sarap naman. Kailan na? Dahil mo naman niluto. Actually, hindi pa ako nagluto niyan. But next time, ako na magpe-prepare lahat ng kakainin mo. And ako mag-aalaga sa'yo, mag-aayos ng gamit mo, lahat-lahat. Because gusto ko maging wife or housewife. You to me, ha? Alam mo, nagbibiro ka. Kasi career woman ka eh. Hindi mo pwedeng isang tabi lahat yan para sa isang tao. And why not? Eh kung taon naman, pangasawa ka na, and that's it. Nalita. Teka. Teka. Hello? What? Sige, I'll be there in an hour. Antayin niyo ako, Teka, alis ka? Sorry, Hana, kasi meron daw isang investor na interesado sa kumpanya. Kaya kailangan ko umalis. Actually, kagabi ko nang sinabi kay Dad yung about sa financial difficulties mo, and then, good thing, nandiyan na. Okay. Pakisabi sa kanya thank you, at saka sana masarado ko lahat ng negotiations ko today. Okay, but... Okay, bye-bye. Hey, yung breakfast mo, Han! Sige, hindi na. Bawat panggugulo o panghaharas ng mga tao ni Trining, ilag ninyo para mai-report natin agad sa COMELEC. Eh kapag kami tinakot o sinundan, paano na kadamihan? Tandaan nyo yung mukha. Tandaan nyo yung itsura ng tao para kung sakali magkaturuan, meron tayong laban. Diba? Tsaka isa pa, kapag mangangampanya kayo, huwag kayong isa o dalawa lang kayo, ha? Kailangan grupo. Kailangan marami kayo. O sige, magsibalik na kayo sa pwesto ninyo. Sige. Balik na kayo sa mga pwesto. Ingat lang palagi, ha? Ingat kayo, ingat kayo. Sige, doon tayo sa loob. Ingat ho. Damian, maganda yung mga tinuturo niyo rin sa mga taga-Prof 12. Tama yun na magsama-sama sila. Eh, yun nga mga nahuli nilang nagtatanggal ng poster natin eh, nagtakbuhan eh, yung mga tauhan ni Doña Trining eh. Isa nga pala, nasabi na ba sa'yo ni Aristo na nangyari sa bahay mo? Oo, nasabi na niya. Talaga managot yan si Trining eh. Kakausapin ko si Atty. Manalad para malaman natin kung anong kasong pwedeng isampal laban sa kanya. Kadamian, eh, alam ko gusto niyong malaman kung ano talaga nangyari, pero siguro hindi pa ngayon ang tamang panahon. Baka makagulo sa kampanya natin eh. Eh, makakatakas na naman siya. Ang tanging alaala ko yung mga anak ko. Ginawa niyang abo. Kailangan makulong ng babaeng yan ng tuloy-tuluyan eh. Pinapangako ko sa'yo, Kadamian. Matalo man o manalo tayo sa eleksyon, tutulungan kita sa problema mo. Miguel, simula pa lang to. Habang papalapit ang botohan, sigurado ako may maiisip na naman yan si Trining. Kung ano na naman gagawin yung babaeng yan. Yun nga pala. Maupo muna tayo, Kadamian. Tristan, Miguel, meron ako ibabalita sa inyo eh. Meron kasing negosyante na lumapit sa akin. Eh, gusto niya magbigay suporta, gusto niya tumulong sa kampanya natin. Di, bukas na bukas din, makapag-meeting tayo. Salamat naman at pumayag ka. Para sa atin naman to eh. Saka yan si Trining, habang may pondo yan, hindi naman yung mangingiming pigilan tayo eh. Taga saan ba itong kakausapin natin? Based siya sa Manila, pero ang pagkakaalam ko, taga San Isidro siya. Don Luis, baka pwedeng iurong nyo na yung meeting na yan. I can't, and I won't.
Nakaset na ang meeting mo kay Teo. Problemado ang kumpanya nila. Ako lang ang pwedeng sumalo sa financial difficulty nila. You are going to buy their stocks for me. Pero, nakita nyo naman kung ano yung reaction ko nung makita ko si Piping, si Doña Trining at si Teo. Nahihirapan ako doon, Luis. Ang bakit nakakaba mo, ha? Ang nakilala ka nila? Bakit? Ang mamukhaan kang ikaw si Gardo Valiente? Oo nga, hindi po ba? Hindi. Mali ang iniisip mo eh. Sila ang dapat kabahan kung mamumukhaan ka nila. Oh, tingnan mo. Ang dating taong inapi nila, nanumbalik sa katauhan ng iba. Yung taong pinatay nila biglang nabuhay. At kung magkaganon nga, ba sino maniniwala sa kanila? Kung sila na mismo ang nagpalibing kay Gardo Valiente. Pansin ko kasi, iba ho yung tingin sa akin ni Teo. Tinitingnan ka ni Teo bilang si Nicolas Vallejo at hindi si Gardo. At kapag ka nagpadala ka sa kinatatakutan mo, parang ikaw na rin ang pumatay kay Gardo. At sila, maluwag na makakagalaw sa mundo. At maaaring ulitin nila ang ginawa nila sa'yo sa ibang tao. Lalong-lalo na sa tatay mo.